magkapatid na antingero. Ayun pa oh. Kunin mo yung nasa banda roon sa taas. Yan. Yan. Oh, hinog na ang tsyesa. Ang sarap naman yan. Kunin mo lahat, babe. Sigurado ka? Hindi ba't parang napakarami ko nang napitas? Mauubos mo bang lahat yan? Oo. Saka kung may matira, edi mamigay sa iba. Marami tayong kapitbahay na nanghihingi ng tsyesa. Kaya sige na, dagdagan mo pa to. Hindi pa nga puno tong bag na dala natin eh. Sige, pero itong nasa bandang itaas ko na lang ha. Tama na yan. Baka sumakit na ang tiyan mo sa dami niyan. Wala namang ganong kumakain yan eh, hindi naman masarap. Ha? Tumigil ka nga. Hindi ka lang kumakain eh. Nandadamay ka. Tingnan mo nga tong anak mo, tuwang-tuwa sa tsyesa. Sigurado akong gusto niya rin ito paglaki niya. Hindi ba, Baby Lou? Yum ba ang tsyesa? Masarap talaga yan. Saka pampalinaw ng mata. Naku, dinamay mo pa ang bata. Oh, nakuha ko na yung huling bunga. Bababa na ako ha. Oo, sige na. Dumaan din tayo sa pinyahan ha. Baka may makita tayong pwede nang mapitas. Parang gusto ko rin kumain ng pinya. Hala, Chesa tapos pinya? Sure ka? Ilang buwan pa lang si Baby Lou. Huwag mong sabihing naglilihi ka na uli. Huy, tumigil ka nga. Porke gustong kumain, naglilihi na. Hindi ba pwedeng gusto lang talaga? Saka ano naman kung naglilihi ako? May problema ka ba doon? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, babe. Masyado lang maaga kasi. Eh di, kasalanan mo yon kasi binuntis mo ko ulit. Aba, ang labas eh kasalanan ko pa. Lapain kita dyan eh. Ito naman, nagagalit na agad. Tama na. Oh, sorry na. Huwag ka na magalit. Aayusin ko lang tong dala natin. Tapos, punta na tayo sa pinyahan. Ikaw kasi. Oo na nga. Sorry na nga. Pagkatapos ayusin ni Kaloy ang mga nakuha nilang prutas at gulay sa kanilang bukid, inaya na niya ang kanyang asawa papunta sa pinyahan. May 2 ektaryang taniman ng pinya ang pamilya ni Kaloy. Halos araw-araw niya itong binibisita dahil minsan ay may nagnanakaw ng mga bunga. Ilang minuto rin silang naglalakad bago marating ang taniman. Iniwan niya muna ang kanyang mag-ina sa kubo na tambayan pagkatapos ay nilibot niya ang lugar. Ilang minuto pa lang siyang naglilibot at hindi pa gaanong malayo ang agwat niya sa kanyang mag-ina nang marinig niya ang malakas at matinis na iyak ng anak nilang si Baby Lou. Mabilis niyang nilingon ang kubo. Bigla rin siyang nakaramdam ng kaba sa di malamang dahilan. Nang tanawin niya ang dalawa, nanlaki ang mga mata niya nang makitang inaatake ng aswang ang kanyang mag-ina. Merly! Baby Lou! Mga aswang! Mga walang yang aswang kayo! Kayo na naman! Talagang hindi nyo kami patatahimikin! Huwag nyo sasaktan ang mag-ina ko! Papatayin ko ang buong lahi nyo! Merly! Nandiyan na ako, babe! Mahigpit ang pagkakahawak niya sa dalang itak habang mabilis na naglalakad pabalik sa kubo. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang nilalakaran dahil nakatuon lang ang kanyang paningin sa kanyang mag-ina at sa mga aswang na sumasalakay sa kanila. Matalim ang mga tingin ni Kaloy at binabalot na siya ng galit. Ilang dipa na lang ang kanyang agwat at napalingon sa kanya ang mga aswang nang malakas niyang hamunin ang mga ito. Mga walang hiya kayong aswang kayo! Sumugod na naman kayo! Wala kayong kadala-dala talaga! Hindi pa talaga kayo tumigil matapos ko kayong talunin nung buntis pa ang asawa ko! Ngayong naipanganak na niya ang anak namin, balak niyo pa ring lapain! Sa tingin niyo ba papayag ako? Hindi! Magkakamatayan tayo! Kaloy, kunin mo si Baby Lou, tapos tumakas na kayo. Ako na bahala dito, bilisan mo. Hindi ako papayag. Alam kong hindi ka bubuhayin ng mga yan. Hindi kita iiwan dito. Papatayin ko ang mga aswang na yan sa oras na saktan ka. Sige, subukan niyo mga aswang. Ako ang lusubin niyo. Pagkasabi niya nun ay sabay-sabay na nagsiporma ang mga lalaki at nakahandang salakayin si Kaloy. 6 na lalaki na may matitipunong katawan. Pinunit pa ng isa ang suot niyang t-shirt at ipinakita ang mauumbok na muscle nito sa katawan para takutin si Kaloy.
Pinagalaw-galaw pa ng lalaki ang muscle sa kanyang dibdib, saka mas pinalaki pa ang muscle sa braso. Ha! Ano naman ngayon kung mas malaki ang muscle mo kaysa sa muscle ko? Isang tapyas ko lang dyan gamit ang itak ko. Liliit din yan. Halika! Lumapit ka na magkasubukan tayo. Bagong hasa pa naman tong itak ko. Tumigil ka na! Akala mo ba hindi ka seseryosohin ng mga yan? Umalis na kayo dito ni Baby Lou. Ako lang naman ang kailangan nila eh. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi ako papayag. Ikaw ang umalis dito. Isama mo ang anak natin. Bilisan mo! Alis na! Hindi! Huwag matigas ang ulo mo! Makinig ka sa akin, Kaloy! Wala kang laban sa mga kauri kong aswang! Ako ang haharap sa kanila! Habang nagtatalo ang dalawa ay nainis naman ang mga aswang. Nagpalit ng anyo ang mga ito bilang mga aso. Malalaki at maiitim ang mga balahibo. Naging malikot na ang mga mata ni Kaloy dahil naghiwa-hiwalay ng pwesto ang mga aswang. Naghihintayan ang mga ito sa pagsugod. Parang nag-uusap ang tinginan ng mga ito. Maya-maya, bigla na lang silang umatake. Napaatras si Kaloy. Nanginginig ang kamay niya habang itinututok ng papalit-palit ang hawak niyang itak sa 6 na aswang. Nawala ang kanyang porma nang sapilitang ipakarga sa kanya ni Merly ang kanilang anak. Teka babe, anong gagawin mo? Hawakan mo ang anak natin. Kahit anong mangyari, huwag mo hahayaan na makuha siya. Si Baby Lou ang pinupuntirian nila. Diyan ka lang sa likod. Ako ang haharap sa kanila. Sandali! Marami sila! Oo, alam ko. Pero hindi yun hadlang. Mas malakas pa rin ako sa kanila. Sinalubong ni Merly ng sipa ang mga aswang na nakatanod na nag-anyong aso. Malakas ang ibinigay na sipa ni Merly kaya lahat ng mga aswang ay napabagsak niya sa lupa. Pero muling tumayo ang mga ito at umatake. Paulit-ulit nilang ginawa hanggang sa makaramdam na ng pagod si Merly. Hindi na rin nakatiis si Kaloy sa panonood lang. Kahit karga niya ang anak, sinabayan niya rin ang asawa sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi niya napansin na napuruhan na ng mga kalaban si Merly. Nilingon niya ito nang marinig ang malakas na paghampas ng asawa sa dingding ng kubo. Dali-dali niya itong tinakbo. Nakita niyang duguan na ang asawa dahil sa dami ng mga natamong sugat. Merly! Babe! Ayos ka lang ba? Mga walang iya kayo! Sabi kong huwag niyo sasaktan ang asawa ko! Pero sinugatan niyo! Pagbabayaran niyo to! Humanda kayo sa akin! Babe, pabayaan mo na sila. Tumakas ka na. Ilayo mo na si Baby Lou dito. Alam nilang wala na akong halaga sa kanila. Ang anak natin ang gusto nilang makuha. Umalis ka na. Itakas mo ang anak natin. Hindi kita iiwan dito. Kaya ko silang labanan. Wala silang makukuha sa akin. Hindi ikaw at hindi rin ang anak natin. Huwag nang matigas ang ulo mo. Umalis ka na. Pakiusap. Ilayo mo ang anak natin dito. Hindi kita iiwan. Sabay tayong aalis dito. Tara na, umalis na tayo, babe. Tutulungan kitang tumayo. Kaya mo ba lumakad? Pumasang ka sa likod ko. Hindi. Umalis ka na. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Malalim ang sugat ko. Saka, hahabulin nila tayo. Pare-pareho tayong mamamatay dito. Lalabanan ko silang lahat para maitakas mo ang anak natin. Makinig ka sa akin, Kaloy. Mas mahalaga ang buhay ni Baby Lou. Hindi. Ayoko. Hindi kita iiwan. Hindi ako papayag na umalis lang hindi ka kasama. Ang tigas ng ulo mo. Natatakot ako. Baka kapag iniwan kita, hindi na kita makita kahit kailan. Ayoko. Hindi ako papayag. Paano ang anak natin kung wala ka? Isipin mo si Baby Lou. Kung mahal mo kaming dalawa, sasama ka sa pagtakas. Kaya nating lumayo. Halika na. Umalis na tayo.
Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kaya hindi ako papayag na saktan nila kayo. Umalis ka na. Susunod ako sa'yo. Alalahanin mo, mas mabilis akong tumakbo kaysa sa'yo. Kaya, kailangang makalayo ka muna ng malayo bago ako sumunod. Hindi ko kayo kayang buhati ng sabay ni Baby Lou sa kalagayan kong ito ngayon. Naiintindihan mo ba? Huwag mong pairalin ngayon ang tigas ng ulo mo. Umalis ka na! Hindi ako naniniwalang susunod ka. Baka hindi ka na makasunod, babe. Magtiwala ka sa akin. Sige na, makiusap. Habang nagtatalo silang dalawa, sabay silang natigilan nang makarinig ng ingay sa paligid. Nagtutunugan ang mga sanga pati ang mga damo na tila ba may gumagalaw nyon. Napatingin sila sa paligid. Nakita nilang tumigil sa pag-atake ang mga aswang at tila ba may hinihintay ang mga ito. Dahan-dahan namang tumayo si Merly. Nakaalalay naman si Kaloy sa asawa. Hinagilap nila ng tingin ang gumagawa ng ingay hanggang sa makita nila ang matandang babae na nakatayo sa isang sanga. Nanlalaki ang mata ni Merly at napahawak siya ng mahigpit kay Kaloy. Bakit, babe? Anong nangyayari? Sino siya? Kilala mo ba ang matandang yan? Isa sa mga matatanda sa lahi namin. Sinusundo ka na naman ba? Hindi ako papayag! Palagay ko hindi. Iba ang pakay niya, Kaloy. Umalis ka na. Ilayo mo na si Baby Lou. Hindi ako aalis dito. Aalis lang ako kapag kasama ka. Walang aalis. Sa tingin niyo ba ay makakaalis talaga kayo? Ibigay niyo na lang sa amin ang kailangan namin at makakaalis kayo ng ligtas. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Ang bata. Ibigay mo sa amin ang batang yan. Ano? Ano Kahilo? Bakit ko naman ibibigay ang anak ko sa'yo? Matagal na yang usapan. Hindi ba, Merly? Napagkasunduan ng angka natin na magpapalahi ka lang sa tao. Pero hindi ka na bumalik. Mas pinili mo na sila. Kaya ang napagkasunduan naman ng angka natin ngayon, hahayaan na kayong maging malaya ng lalaking yan. Kung ibibigay mo ang bata. Hindi. Ako na lang. Babalik na lang ako sa atin. Huwag lang ang anak ko. Hindi ko nagugustuhin pa na maranasan niya ang hirap ng pagiging aswang. Pabayaan niyo na sila. Ako na lang ulit. Hindi ako sumunod sa kasunduan kaya ako ang parusahan niyo ng pagtataksil. Huwag niyong idamay ang mag-ama ko. Nakikiusap ako. Hindi na, Merly. Wala ka ng kwenta sa amin ngayon. Ang pagtataksil ay katumbas ng kamatayan. Mamatay ka man ngayon, kukunin pa rin namin ang bata. Kaya mamimili ka sa ikalawang pagkakataon. Ibibigay mo ang bata kapalit ng buhay ninyong mag-asawa o kami na lang ang bahalang magpasya kung ano ang nararapat. Hindi ko ibibigay ang anak namin. Lalong hindi ninyo makukuha ang asawa ko. Wala sa amin ang matatangay nyo. Kaya umalis na kayo dito sa lupain namin. Hindi ikaw ang tinatanong ko, lalaki. Tumahimik ka na lang dahil wala namang saysay ang salita mo. Ano, Merly? Naiinip ako. Magpasya ka na. Hindi. Huwag ang anak ko. Pabayaan niyo sila. Ako na lang, pakiusap. Sasama na ako sa inyo basta huwag niyo na lang gagambalain ang mag-ama ko. Hindi ako papayag na bumalik ka pa sa kanila, Merly. Tao ka. Hindi ka aswang. Di ba itinatakwil mo na ang buhay na yun? Huwag ka sasama sa kanila. Paano na si Baby Lou? Paano na kami? Mas gusto kong mamuhay kayo ng normal. Hanggat hindi ako bumabalik sa amin, hindi nila tayo titigilan. Umalis ka na. Pangako, gagawa ako ng paraan para makabalik ulit sa inyo ng anak ko. Sa ngayon, kailangan ko muna silang harapin. Hindi ako papayag! Makinig ka! Kaligtasan ninyo ni Baby Lou ang iniisip ko. Kadugo nila ako kaya hindi nila ako sasaktan.
Pero ikaw at ang anak natin, oo. Wala silang awa. Umalis ka na. Alis na. Alis! Pinagtutulakan na siya ng asawa kaya dahan-dahan na siyang napaatras. Hindi niya malaman ang gagawin. Sumabay na rin sa pag-iyak ang kanilang anak. Nang makita niyang inaatake na ng mga aswang ang asawa niya, wala na siyang magawa kundi ang tumakbo palayo. Iniisip niya ang kaligtasan ng kanilang anak. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, malakas na sigaw ni Merly ang kanyang narinig. Pumailan lang ito sa paligid dahilan para mapahinto siya sa pagtakbo. Nilingon niya ang asawa at doon niya nakita ang paglapa ng mga aswang na nakatanod. Safety. Nilingon niya ang asawa at doon niya nakita ang paglapa ng mga aswang na kantanod. Pinagsasakmal ang katawan ng asawa niya at hindi na ito makalaban. Wala na siyang nagawa kundi ang tingnan na lang ang nangyayari. Pinanghinaan siya ng loob at tila nawala ng lakas ang kanyang tuhod. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Nang makita niyang palapit na sa kanya ang isang aswang, bigla na lang nagising ang diwa niya. Dali-dali siyang tumakbo. Hindi siya lumilingon sa pinanggalingan. Ang nasa isip na lang niya ay mailayo ng ligtas ang kanyang anak. Habang tumatakbo ay dinig na dinig niya ang ingay ng mga pinya na sinasagasaan ng mga aswang habang nagsisitakbo ang mga ito. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Halos makipag-unahan din ang dagundong ng kanyang puso habang siya ang tumatakbo. Nakahinga naman siya ng maluwag nang marating ang taniman nila ng mga bawang. Alam niyang hindi nasusunod ang mga aswang dahil takot ang mga ito sa halamang yon. Wala na rin siyang narinig na sumusunod sa kanila, pero nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makauwi ng bahay. Humahango siyang pumasok sa loob. Naabutan niya ang kapatid na si Kalay na naggagayak na para pumunta sa pwesto ng pagawaan nila ng sapatos sa bayan. Dali-dali niyang inabot ang bata sa kapatid at saka humagod ng malalim na paghinga. Oh kuya, ano nangyari sa'yo? Bakit humahangos ka? Para kang hinabol ng malalaking aso ah. Nasaan si Ate Merly? Si Merly? Oo, si ate, nasaan? Bakit hindi mo kasama? Ay, siguro buinisit mo na naman ano, kaya tumatakbo ka para takasan siya. Hinahabol ka na naman ba ng itak? Ikaw talaga napakapasaway mo. Ay! Wala na siya. Si Merly, ang asawa ko. Wala na siya. Wala na siya, Kali. Wala na ang asawa ko. Ha? Kuya? Ano ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Paanong wala? Magkasama lang kayo kanina, di ba? Oo. Dapat pala hindi ko na lang siya isinama sa pinyahan. Dapat hindi ko na lang siya isinama. Sana buhay pa ang asawa ko. Sana hindi nangyari yun. Nandito pa sana siya. Kali, sana nandito pa si Merly. Kasalanan ko. Hindi ko siya dapat iniwan doon. Sandali. Kailangan ko siyang balikan. Kali, ang Ate Merly mo. Pinatay nila doon. Ano ba kuya? Wala akong maintindihan. Anong pinatay? Sinong pumatay? Bakit naman papatayin si Ate Merly? Ano bang ginawa niya? Binalikan na siya ng kanyang mga aswang, Kali. Mula sa angka ng mga aswang na kurokoto at kantano ng Ate Merly mo. Kanina, inatake na naman kami. Dati ang gusto nila bawiin si Merly pero kanina, iba na ang gusto nila. Si Baby Luna. Pinatay nila si Merly. At sabi ni Merly sa akin, kukunin nila ang anak ko. Diyos ko, mababaliw ako sa'yo kuya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ba kita o ano eh. Ang tagal nating magkakasama dito sa bahay tapos hindi ko man lang alam na aswang si Ate Merly. Ni hindi ko nga siya nakitang magpalit ng anyo o kaya kumain ng hayop. Tapos sasabihin mong aswang siya? Pinagtitripan mo ba ako? Totoong sinasabi ko. May lahing kurokoto si Ate Merly mo. Pinatay nila ang asawa ko.
Natigilan sila sa pagtatalo nang biglang dumating ang nag-uulyanin nilang lolo. Seryoso ang mukha ng matanda habang tinitingnan sila. Pinaglalaroan nito sa kamay ang isang maliit na bato. Anong sabi mo, Apo? Korokoto? Di ba uri ng aswang yon? Yung aswang na kapag tao ay hindi lumalapat ang mga paa sa lupa, kaya palagi lang silang nakatuntong sa puno o kaya ay sa mga damo. Tapos kapag aswang, nagiging mabangis silang aso o baboy. Nakakita ka nun? Astig yun! Mabangis yun! Mahirap talunin! Pero alam ko kung paano sila matatalo. Lo, seryoso pong usapan ito. Hindi na kayo dapat nagsasabi ng mga aswang-aswang na yan. Wala namang aswang dito sa atin. Kung meron man, edi sana may nababalitaan na tayong biktima. Pati ba naman ikaw, Lo, nakikisawsaw dito sa sinasabi ni Kuya? Pero mas matatanggap ko pa kasi nag-uulyanin ka na. Pero ito si Kuya, ewan ko. Di mo kasi alam. Noong kabataan ko, nako, mahusay ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Di ba't isa kong antingero? Si Merly, aswang talaga siya. Kaya nga palaging nakukunan ng mga buntis natin mga alagang hayop kasi kinakain niya. Kaya hindi sila dumadami. Pero alam kong mabuting aswang ang batang yon. Ay teka, nasa na ba siya? Wala na, Polo. Pinatay po siya ng mga kalahi niya. Oh, abay kawawa naman. Nagpapatayan na sila. Ibang klase ah. Dati, tao ang pinapatay ng mga aswang. Ngayon, kapwa aswang na nila. Ano raw ang kailangan ng lahi niya sa inyo? Si Baby Lou po. Balak nilang kunin sa akin ang anak ko. May anak ka na? Sino ang ina niyan? Sino ang binuntis mo? Abay, loko kang bata ka. Hindi ka dapat nang bumuntis ng babae. Dapat pinapakasalan mo muna. Damuho ka. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mong nasa langit na? Hindi ko kayo napalaki ng maayos ni Kalye. Lo, Kalay po ang pangalan ko, hindi Kalye. Ginawa mo naman akong kalsada. Sandali nga, lalo ko naguguluhan sa'yo, Lo eh. Huwag ka na hong sumabat. Okay na sana ang pakikipag-usap nyo eh. Umatras na naman kayo sa panahong wala pang asawa si Kuya. Sandali nga, Kuya. Ibababa ko lang si Baby Lou sa kuna. Tapos samahan mo ko ah. Pumunta tayo dun sa lugar na sinasabi mong pinatay nila si Ate Merly. Gusto kong makita ang bangkay niya. Para maniwala ako na pinatay nga siya. O baka naman ikaw ang gumawa. Ano? Sa tingin mo'y magagawa ko sa asawa ko yun? Hindi malayo, Kuya. Palagi kayo nag-aaway kasi. Tapos pikon ka pa. Kung aswang nga siya kagaya ng sinasabi mo, talagang mapapatay mo siya lalo kung inaatake ka. Tara na, bumalik na tayo dun. Malapit na sa pintuan si Kalay nang huminto siya sa paglakad dahil hindi sumusunod si Kaloy sa kanya. Nilingon niya si Kaloy at pinagsabihan ito. Ano Kuya, sasama ka ba? Natatakot ako. Wala tayong laban sa mga yun. Kanina, 6 yung mga lalaking aswang tapos isang matandang babae. Baka kapag pumunta tayo dun, marami na nakaabang. Tapos, paano kung pag-alis natin ay lusubin nila itong bahay? Paano si Baby Lou at si Lolo? O sige, maiwan ka na lang dito. Ako na lang ang pupunta dun. Wag! Papatayin ka nila! Hindi ka ba natatakot? Marami sila, Kali! Nako! Mas matapang naman sa'yo ng di hamak ang kapatid mong yan. Sa ipis lang yan natatakot. Pero sa aswang, minamani lang yan ni Kalye. Saan ba Kuya? Saan banda kayo nilusob ng mga aswang? Sa kubo. Pero, Kali... Kaya ko na to Kuya. Siguro naman wala na sila doon. Maswerte na lang kung makikita ko pa doon si Ate Merly. Kung talagang aswang sila, hindi nila iiwan ang katawan ni Ate Merly doon. Pero kung hindi aswang ang gumawa, nandun pa ang katawan ni Ate. At ikaw Kuya, huwag kang tatakas ha. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ano? Talagang pinagbibintangan mo ko? Hindi ko magagawang patayin ang asawa ko! Hindi na siya sinagot ng kapatid. Matalim itong tumitig sa kanya bago tuluyang umalis ng bahay.
Lumapit pa siya sa pintuan at sinundan ng tingin ang kapatid. Malakas ang pagkabog ng kanyang dibdib pero umaasa pa rin si Kaloy na makikita nga ng kapatid si Merly. At umaasa siyang buhay pa ito. Napalingon naman sa kanyang lolo dahil kinakausap nito si Baby Lou. Nilalaro-laro niya ito at iniaabot ang batong pinaglalaroan ng matanda. Lo, huwag niyo pong ibigay kay Baby Lou ang bato na yan. Baka mamaya ay malunok niya yan. Saka, marumi po yan eh. Naku Kaloy, hindi ito basta-bastang bato. Ito ay isang agimat. Anting-anting ko ito at matagal ko nang napapakinabangan. Batong buhay ito na ginawang anting-anting ng lolo ko noong. Ipinamana niya sa akin. Tignan mo, napakaganda, di ba? Ay naku, Lo. Mga kwentong pambata lang yan eh. Siyempre, ibang panahon nyo noon sa panahon ngayon. Noon kahit anong sabihin nyo, paniniwalaan nyo. Ngayon po, hindi na. Pero ang bato, marumihan talaga. Baka sumakitan siya ni Baby Lou. Itago nyo na lang po ang laruang yan, Lo. Ay, nako. Yan ang hirap sa inyo eh. Wala na kayong pinaniniwalaan kundi ang sarili nyo. Nagtatampong lumayo ang matanda sa bata. Pinaglalaruan pa rin niya ang bato habang naglalakad papunta sa sofa. Pagkatapat ng matanda kay Kaloy ay saktong nabitiwan nito ang bato. Bumagsak yon sa paa ni Kaloy, dahilan para magtatalon siya dahil sa sakit. Pakiramdam niya ay binagsakan ng malaking bato ang paa niya dahil sa bigat nito, pero ang batong laruan ng kanyang lolo ay mas malaki lang ng kaunti sa holen. Ano bang klaseng bato yan, Lo? Bakit parang napakabigat naman? Batong buhay nga ito kasi. Paano ba naging buhay ang bato na yan? Humihinga ba yan? Lumalaki? Dumadami? Ay, naku, Lolo. Itabi nyo na nga lang po yan. Napatitig sa kanya ang matanda. Seryoso itong parang kinikilatis siya. Napakunot naman ang kanyang noo at umiwas na lang ng tingin. Itinuon niya ang paningin sa pinyahan. Hinihintay niya ang pagbabalik ng kapatid. Halos gusto na niya itong sundan pero mas iniisip niya ang kanyang lolo at si Baby Lou na walang kasama sa bahay. Muli na naman siyang nalungkot nang maalala ang asawa niya. Ilang minuto pa ang lumipas na tanaw na niya si Kalay na pabalik na. Hindi na siya umalis sa pintuan. Hinintay na lang niya roon ang kapatid. Maya-maya ay dumating na ito at walang emosyon ang mukha. Ano nangyari? Si Merly, nakita mo ba? Ha, Kali? Hindi kuya, wala na siya doon. Pero may isang tao akong nakita. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga rito sa atin. Ang sabi niya kukunin daw nila si Baby Lou sa kahit na anong paraan. Ang bata raw hindi dapat nasa pangangalaga natin. Ang dugo raw na nananalaytay sa kanya ay dugo ng kanilang lahi. O di ba? Naniniwala ka na ngayon sa akin. Si Merly, ang asawa ko. Ano kayang ginawa nila sa kanya? Talaga bang pinatay na nila ang asawa ko? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dapat hindi ko siya iniwan doon. Kung hindi mo siya iniwan, patay na rin kayo ng anak mo. Mukhang malaking problema ang kakaharapin nating ito. Tama si Lolo, hindi basta-basta ang mga aswang na yon. Malalakas sila. Oo, talagang malalakas sila. Teka, paano mo nalaman? Kinalaban ko yung lalaki kanina. Ha? Kinalaban mo? Marunong kang lumaban? Oo naman. Ako yata nagturo sa kanya. Saka, maliit pa lang ang kapatid mo. Palagi na kaming nagpupunta sa bundok. Sinasanay ko siya ng palihim. Tumatakas pa nga kami sa magulang yun noon. Saka, hindi lang yun. May taglay ding anting-anting ang kapatid mo. Si Kalye, isa na siyang ganap na antingera. Sandali nga, bakit wala akong alam sa mga yan? Puro ka kasi lakwatsa noon. Di ba ngay isinasama ka namin? Pero ayaw mo. Mas gusto mong sumama sa mga barkada mo at maglangoy-langoy na parang isda doon sa ilog. Kung hindi ka pa nga sinusundo ng walis ting-ting ng nanay nyo, ay baka makapal na ang kaliskis mo sa balat. Totoo bang sinasabi ni Lolo, Kali? O baka
Dahil lang yun sa pag-uulyanin niya. Mas kailangan nating pagtuunan ng pansin ng mga susunod na araw, kuya. Hindi tayo patatahimikin ng mga aswang na yun. Kailangan nating maglagay ng mga pangontra sa palibot ng bahay. Tulungan mo akong ikabit ang mga grills na bakal ng bintana natin. Natatandaan mo ba yung mga makakapal na grills na pinatanggal ni nanay noon? Yung nasa bodega? Oo, Ikakabit natin ulit ang mga yun ngayon, pati yung para sa pintuan. Pinagtulungang ikabit ng magkapatid ang mga grill sa kanilang bintana. Tinanggal nila ang nakakabit na roon saka ipinalit ang dating grills na mas makapal at mas matibay. Ibinalik na rin nila ang grill sa pintuan na ipinatanggal ng kanilang ina noong nabubuhay pa ito dahil malaking abala raw. Nagdikdik na rin sila ng mga bawang at inilagay sa mga babasaging garapon. Nagpiga na rin si Kalay ng kalamansi at inihalo sa tubig saka inilagay sa mga boteng plastik na binutasan ng takip. Gabi na rin sila nang matapos sa kanilang ginagawa. Aliw na aliw naman ang kanilang lolo habang pinapanood sila. Bakit kayo gumawa ng mga ganyan? Para ba sa aswang? May lulusob bang aswang dito sa atin? Sana nga wala. Pero tama po kayo, paghahanda ito sa kanila. Ito ang mga itinuro mo sa akin, di ba? Hindi ko sukat akalain na makikipaglaban ako sa mga aswang ngayon. Sa tagal ninyo ako sinanay noon, inakala ko laro lang yun eh. Ang tagal ko ring naghintay kung talagang totoo ba ang mga aswang. Tapos si kuya lang pala ang magdadala sa kanila dito. Hindi pala to biro. Hindi ko sila dinala dito, Kali. Hindi ko naman sinasadya eh. Minahal ko lang talaga si Merly. Kaya pala kahit anong sabi ko na dalahin niya dito ang pamilya niya kahit ang magulang niya lang, hindi niya magawa. Yun pala mga aswang sila. Ang galing ninyong magtago ha. Tinuruan ako ni Lolo kung paanong kumilatis ng aswang pero hindi ko talaga nahalata ang asawa mong yan. Ibig sabihin kuya, alam mong aswang siya bago mo pagawing asawa? Oo, Tapos hindi mo man lang sinabi sa akin? natatakot ako eh. Natatakot ka? Kanino? Sa asawa mo o sa akin? Sa'yo, ang bagsik-bagsik mo kaya. Sa akin ka talaga natakot? Tapos sa aswang na babaeng yun, hindi? Baka kasi talupan mo ng buhay si Merly. Di ba yan ang palagi mong sinasabi mula nung mga bata pa tayo? Kapag nakakita ka ng aswang, babalatan mo ng buhay. Bata pa tayo noon, baliw. Ako, alam ko na aswang siya. Pero hindi ka naman sa akin naniwala, Kaye. Lo, kailan mo ba tutuwirin ang pagbigkas sa pangalan ko? Paano naman kita papaniwalaan nag-uulyanin ka na? Tingnan mo nga matagal ko nang pinapatapon sa iyo ang batong yan hanggang ngayon pinaglalaruan mo pa rin. Ilang beses ko na nga yung tinapon, pinupulot mo pa rin. Baka mamaya lunukin mo. Hindi kasi ito basta bato lang. Batong buhay ito. Isa itong agimat. Ayan na naman tayo sa agimat eh. Saan nyo ba kasi nakuha yan? Ay, nako. Paulit-ulit na lang tayo. Dinaig nyo pa ang matandang nag-uulyanin. Ayan na naman tayo sa mga anting-anting, agimat, bertud na sinasabi mo, Lo. Kapag ganyan, sikali na lang pong kausapin nyo. Diyan na muna kayong dalawa. Ipagtitimpla ko ng gata si Baby Lo at patutulugin ko na rin. Iniwan na niya ang dalawa sa kusina habang nagliligpit ng kanilang mga kalat doon. Pumasok na siya sa kwarto para patulugin ang kanyang anak. Habang pinapatulog ang bata, pinagmamasdan niya ito. Muli na namang tumulo ang kanyang luha dahil naalala na naman niya ang kanyang asawa. Tinabihan na lang niya ang anak sa kaniyakap ito at sinabayang matulog. Ilang oras ang nakalipas nang maalimpungatan si Kaloy. Kinapa niya ang bata sa kanyang tabi at nang maramdamang wala ito ay bumalikwas siya ng bangon. Hinagilap ng kanyang mata ang bata at nakita itong nasa sahig na. Nakaupong paharap sa bintana. Tumatawa ang kanyang anak na para bang may kausap sa labas ng bintana. Shit! Di ko pala naisara ang bintana. Anak, hindi ka dapat nakikipagtawanan sa mga kung sinong hindi nakikita. Baka lagnating ka. Saka, teka nga, ang taas ng kama natin ah. Paano ka nakababa? Nahulog ka ba? Pero, hindi ko naman narinig ang lagabog mo.
Siguro nga marunong ka nang bumaba. Malakas din ang tuhod mo Nakakagapang ka na kung saan-saan. Diyan ka lang at isasara ko ang bintana. Pagkalapit ni Kaloy sa bintana para isara ito, napatingin siya sa labas dahil naisip niya kung sino ang nakita ng anak doon. Sinuyod niya ng tingin ang paligid kahit madilim. Nanlaki bigla ang mga mata niya nang makitang may mga bilog na pares ng kulay pulang gumagalaw sa dilim. Bigla siyang kinabahan. Iniisip niyang aswang yun kaya dali-dali niyang isinara ang bintana. Kahit may grills na yun ay natatakot siyang baka hablutin pa rin ang anak niya. Pagkasara ay kinarga niya ang bata saka lumabas ng silid. Pumunta sila sa kusina at uminom siya ng tubig. Pagkatapos ay inilapag muna niya ang anak sa kuna nito na nasa sala. Maya-maya, lumabas din ng silid ang kanilang lolo. Oh, Lo, may kailangan ka po? Bakit ka nagising? May mga aswang sa labas. Nararamdaman ko sila. Nakapaligid sila sa bahay natin. Opo, Lo. Meron nga po. Pero hindi naman sila makakapasok dito sa loob kasi matibay ang mga nilagay naming grills ni Kali. Ano kaya ang kailangan ng mga aswang? Sa tagal ng panahon, ngayon lang uli sila nagpakita. Pero pakiramdam ko tayo ang sadya nila. Nakapalibot sila sa bahay natin at naghihintay ng magandang tiyempo. Hindi na maganda ang aking nararamdaman. Si Baby Lu nga po ang target nila, Lo. Gusto nilang kunin ang anak ko. Magkakamatayan kami. Hindi nila makukuha ang anak ko habang nabubuhay pa ako. Ganun ba? Eto Apo, kunin mo ang batong ito. Magagamit mo ito laban sa kanila. Panahon na para mapasayo ito. Kanina, nung bumagsak yan sa paa mo, alam kong nagparamdam ang bato sa bago niyang tagapag-alaga. Ikaw ang napili niyang humalili sa akin. Kaya, kunin mo siya. Tanggapin mo ng bukal sa puso mo. Magiging kaisa mo ang agimat na ito. Hindi mo siya dapat na pag-alinlanganan. Aangal pa sana si Kaloy sa sinasabi ng kanyang lolo pero hindi na lang siya kumibo para lang hindi na humaba ang usapan. Alam niyang wala na sa matinong pag-iisip ang matanda kaya hinayaan na lang niya ito. Kinuha niya ang laruan nitong batong buhay at saka inilagay sa bulsa ng kanyang shorts. Pagkalagay niya roon ay bigla na lang siyang nahubuan. Para siyang naglagay ng malaking bato sa bulsa na sa bigat nito ay hindi kinaya ng kanyang shorts. Napanganga siya dahil sa pagtataka. Ay, hindi matibay ang short mo. Saka, bakit naman ganyan ang brief mo? Parang butas na tinagpian ng brief. Isuot mo nga yung salawal mo. Lo, ano ba tong bato na ibinigay mo sa akin? Batong buhay nga yan. Isa yung agimat. Kapag hawak mo yan sa iyong kamay, lahat ng aatakihin mo, tutumba na para bang binangga ng malaking truck. Kahit isuntok mo sa pader ang kamay mo na hawak yan, magigiba ng walang kahirap-hirap. Lo, ako ba'y pinaglululoko nyo? Bakit hindi mo subukan? Dahil sa kuryosidad kung talagang totoo ang sinasabi sa kanya ng matanda, kinuha niya ang bato sa bulsa ng kanyang shorts pagkatapos ay inayos ang pagkakasuot niyon. Tinitigan niya ang bato sa kanyang palad habang umiinom ng tubig. Habang tumatagal ang pagtitig niya dito ay parang nagiging kakaiba na ito sa kanyang paningin. Mas kumikintab ang pagkaitim nito, mas kumikinis at parabang kumikinang. Kinuyom niya sa palad ang bato at saka napatingin sa sementadong dingding sa kusina. Napangisi siya nang maalala sa isip niya ang sinabi ng kanyang lolo na matitibag ang pader kapag sinuntok niya hawak ang batong yon. Hindi na siya nagdalawang isip na gawin yon dahil hindi naman siya naniniwalang may kapangyarihan ang batong laruan ng kanyang lolo. Mahigpit niyang kinuyom ang bato at tiningnan ng malalim ang sementado nilang dingding. Buo ang loob niyang sinuntok yun. Ibinuhos niya ang kanyang lakas dahil alam niyang hindi naman yon matitibag. Pero laking gulat niya nang matibag nga ang dingding ng kusina nila.
Natulala pa siya nang makitang nagkapira-piraso ang semento at kumalat yon sa lupa. Narinig din niya ang pagkukumahog ng pagtakbo ng kapatid na si Kalay, habang tumatawa naman sa tuwa ang kanyang lolo. Ano nangyari? Sino gumawa niyan? Nilusob na ba tayo ng mga aswang? Nasaan sila? Paano nila natibag ang dingding natin? Kuya! Bakit ka ba nakatulala dyan? Yung bato, totoo siya. May kapangyarihan nga ang bato ni Lolo. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabi ko na sa'yo hindi ka kasi naniniwala. Ngayon, alam mo na. Ipinakita niya sa kapatid ang hawak niyang bato. At para maniwala ito sa kanya, muli niyang sinuntok ang isa pa nilang dingding at mabilis itong natibag. Dahil doon ay pinagbabatukan siya ng kapatid. Siraulo ka ba, kuya? Bakit mo ginawa yan? Naglagay pa tayo ng mga grill sa bintana at pinto. Titibagin mo rin naman pala yung dingding natin. Paano na kapag lumusob ang mga aswang ngayong gabi? E di dire-diretso silang papasok dito. Nag-iisip ka ba? Diyos ko naman, kuya. Astig, di ba? Anong astig sa ginawa mo? Wala na tayong dingding. Buisit! May powers ang bato, Kali. Matatakot pa ba tayo sa aswang? Isang suntok ko lang sa kanila. Sabog ang pagmumukha ng mga yon. Takot na lang nilang lumapit. Ah, ganon. Kaya pinagtitipag mo ang dingding natin. Eh bakit kaya hindi mo tipagin ang buong bahay natin? Akala mo ba hindi nauubos ang kapangyarihan ng agimat? Anong ibig mong sabihin? Ang kapangyarihan ng agimat ng batong buhay ay nakasalalay din sa lakas ng katawan mo. Kapag napagod ka at naubusan ng lakas, wala na rin yan saysay. Sa dami ng kakalabanin mong aswang, hindi ka ba mapapagod? Anong akala mo, bato ni Darna yung hawak mo? Bibigyan ka ng lakas? Mag-isip ka nga, kuya. Ang haba pa ng gabi, paano na ang gagawin natin? Magpupuyat? Kasalanan mo yan kaya ikaw ang magbantay buong gabi. Bantayan mo yan tinibag mo. Hala, lagot! Pinagalit mo na naman si Kalye. Magbantay ka raw dyan sa butas. Kasalanan mo kaya, Tolo. Sabi mo kasi, subukan ko ang bato. Hindi ko naman sinabing sa dingding ng bahay mo gawin Nanunuro ka pa. Bahala ka dyan. Inaantok na ako. Magbantay ka dyan. Pabalik na sana sa kanilang silid sina Kalay at Lolo Dario nang biglang tawagin ni Kaloy dahil nakita niyang nakatayo na sa labas ng bahay nila ang mga aswang. Nakipagtitigan ang mga ito kay Kaloy. Yari, nandito na nga sila. Pero, ayos lang. Masusubukan ko ang batong buhay na to. Sige mga aswang! Subukan yung pumasok sa loob ng bahay namin! Sasabog ang ulo nyo! Sira ulo talaga, naghamon pa. Lo, kunin mo nga po si Baby Lou. Magtago kayo sa kwarto. Kuya, alerto ka. Ha? Anong ha? Oo! Kaya kong lumaban! Pumoporma na si Kaloy para harapin ang mga aswang nang makita niyang bigla na lang nagsilusob ang mga ito. Sa taranta niya ay napatago na lang siya sa ilalim ng mesa sa kusina. Nakita ang kapatid na pumasok sa kwarto nito. Nagsipasok na kaya sila? Kali, ikaw itong sanay sa pakikipaglaban kaya lumabas ka dyan! Napakaduwag mo. Ang kapal naman ng mukha ninyong mga aswang na pumasok sa loob ng bahay namin. Kumuha lang ako sandali ng armas ko, nagkalat na kayo dito sa loob. Napangiti na si Kaloy nang makita niya ang kapatid. Lumakas na rin ang loob niya na harapin ang mga aswang. Nang makita niya na nilalabanan ng kapatid ang mga aswang, lumabas na siya mula sa pagkakatago. Mahigpit niyang kinuyom ang bato sa kasinuntok ang isang aswang na malapit sa kanya. Gulat na gulat siya nang makitang basag ang mukha nito na parabang inuntog sa matigas na bato. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang iba pang aswang na sumusugod sa kapatid. Lumapit na siya sa kanila at pinagsusuntok ang mga aswang. Tig-iisang suntok lang ay kaagad na bumulagta ang mga ito. Nang makita ng aswang kung gaano siya kalakas, nagsipag-atrasa ng mga ito tangay ang mga kasamahang wala ng buhay. Hahabulin pa sana ni Kaloy ang mga aswang pero pinigilan na siya ng kapatid.
Huwag mo na silang sundan. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan laging tapos ang laban. Kapag padalos-dalos ka, pwedeng buhay mo naman ang matapos. Kahit may agimat kang hawak, hindi pa rin sapat yan kapag nakahiwalay sa katawan mo. Ang mga aswang na yon, pinatay nila ang asawa ko. Panahon na para gumanti naman ako para sa kanya. Hindi ko man lang siya naipagtanggol. Naduwag ako nun at iniwan siya mag-isa. Pero ngayong Ngayong ano, kuya? Ngayong may taglay kang agimat at sa tingin mo malakas ka na at kaya mo na silang labanan? Maghihiganti ka na? anong gusto mong gawin ko? Pabayaan na lang ang nangyari sa asawa ko? Saka mo naisipin kapag nasa malinaw na ang pag-iisip mo. Kinakain ka na ng paghihiganti. Isipin mo ang anak mo. Ikaw na lang ang natitira sa kanya. Paano na siya kapag pati ikaw ay nawala? Alalahanin mo, nagsakripisyo si Ate Merly para sa kaligtasan ninyong dalawa. Ang gusto niya, manatili kayong ligtas. Hindi yung mabuhay ka para maghiganti. Gamitin mo sa tama ang agimat. Huwag bahira ng masamang enerhiya. Natahimik na siya at napaupo na lang sa isang upuan. Tiningnan niya ang agimat na bato sa kanyang kamay at pagkatapos ay kinuyom ito. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Gusto niyang maghiganti pero alam niyang tama ang kapatid. May tamang panahon para doon. Dahil hindi na nakatulog si Kaloy, nag-ayos na siya ng mga nasirang gamit sa kanilang bahay. Kinabukasan, pinagtulungan nilang magkapatid na sementohin ang natibag nilang dingding. Ilang araw na ang lumipas at unti-unting bumalik ang buhay nila sa normal. Hindi niya maiwasan ang tanong ng mga tao sa kanila. Hinahanap ng mga ito ang kanyang asawa. Wala siyang ibang sagot kundi ang iniwan na silang mag-ama. Inilihim niya ang nangyari dahil ayaw na niyang maungkat pa ito. Katulad ng dati, nilibot niya ang pinyahan. Pero sa pagkakataong yun, isinasama na niya ang kanyang lolo at ang kanyang anak na si Baby Lou. Abala rin ang kanyang kapatid sa pwesto nito sa bayan, sa munti nitong negosyo na pagre-repair ng mga sapatos. Lo, dito po muna kayo sa kubo ha. Maglilibot lang ako sa pinyahan. Saglit lang naman po ako. Iiwan ko muna si Baby Lou. Oo, ako nang bahala sa apo kong to. Umalis ka na. Dito lang kami. Hindi kami aalis. Baabantayan kong mabuti ang apo kong to kahit malikot. Sige na, umalis ka na. Sige po, Lo. Kahit nag-iikot si Kaloy sa pinyahan, mayat maya niyang tinatanaw ang dalawa sa kubo. Kahit tadtad ng pangontra sa aswang ang kubo ay hindi pa rin siya mapalagay. Tinaniman din niya ng mga bawang ang paligid ng kubo para hindi malapitan ng mga aswang. Habang nag-iikot siya ay pinipitas din ang nakikitang hinog na pinya. Nagulat pa siya nang biglang may magliparang mga ibon sa bandang unahan niya. Nagtataka siya kung bakit nagkumpulan ng mga ibon sa lugar na yun. Nilapitan niya ang pinanggagalingan ng mga ibon at doon niya nakita ang mga pinya na pinagkakain ng mga ito. Napailing na siya dahil marami-rami din ang nasira. Habang tinatanggal ang mga bunga ng pinya na nasira, bigla na lang siyang nagulat nang may nagtapon ng sariwang kalansay ng hayop sa kanyang harapan. Halos mapaatras siya dahil sa pagkakagulat. Tiningnan niya kung sino ang naghagis nito. Nakita niya ang nakatayong aswang na kantanod na nagtitinga pa gamit ang mahahaba at matutulis nitong kuko. Tagal mo ring hindi pumasyal dito ah. Nagpapabalik-balik ako dito kasi hinihintay kita. Buti naman at lumabas ka na rin sa lungga mo. Nalinis ko na ang mga daga dito sa pinyahan ninyo, kaya dapat ay magpasalamat ka sa akin. Ibon na lang ang kumakain sa mga pinya. Anong kailangan mo? Ikaw lang? Wala kang kasama? Kapag ako lang ang may sadya, hindi ko kailangan ng kasama. Yung isa sa mga napatay mo na lumusob sa bahay ninyo nung kapatid ko. Sabi ng mga kasama niya, malakas ka raw. Ibang klase raw ang lakas ng suntok mo. Sige nga, ipakita mo nga sa akin. Gusto ko lang makasiguro na hindi pipitsuging tao ang nakapatay sa kapatid ko. Kasi, kung mahina ka lang naman na nilalang, ilalagay na lang kita sa tiyan ko.
Ibang klase ka rin. Naghihiganti ka sa pagkamatay ng kapatid mo? Ako, napatay niyo rin naman ang asawa ko ah. Pinatay niyo ang sarili niyong kalahi. Kumusta naman yun? Labas ako doon. Hindi naman ako kasama sa grupo na yun ang araw na yun. Huwag mong nilalahat ang may kasalanan sa'yo. Isa pa, kung gusto mong maghiganti rin sa gumawa nun sa asawa mo, wala namang pumipigil sa'yo. Maliban na lang kung naduduwag ka. Pero ang pagkakapatay mo sa kapatid ko, ibang usapan to. At dahil hindi naman ako duwag, kaya maniningil ako. Sasagot pa sana si Kaloy pero naunahan na siya ng pagkabigla. Bigla na lang nagsaan yung aso ang lalaking aswang at saka siya nito mabilis na sinugod. Hindi niya nagawang makaiwas. Naiharang niya ang kaliwang braso kaya nakagat yun ng aswang. Ayaw itong bitawan ng aswang kahit anong wasiwas niya. Kaya naisipan niyang suntukin ito ng malakas sa batok, dahilan para bumitiw ang aswang. Pero muli itong sumugod kaya mabilis na tumakbo si Kaloy. Habang kinakapa sa bulsa niya ang batong buhay na kanyang agimat, panaka-naka siyang lumilingon sa aswang. Mas mabilis itong tumakbo sa kanya kaya ang ginawa niya ay pumagit na sa mga pinya. Hindi makalapit ang aso sa kanya dahil matulis at matitinik ang dahon ng pinya. Nagkaroon siya ng pagkakataon para makuha ang bato sa kanyang bulsa. Kinuyom niya ito ng mariin, saka tumingin ng matalim sa aswang. Talagang hinahamon mo ako? Pwes pagbibigyan kita. Dahil mukhang naiinggit ka sa pagkamatay ng kapatid mo, di magsama kayong dalawa. Ipaparanas ko kung paano siya namatay, kaya huwag ka na mainggit. Tapos, kapag nagkita kayo sa kabilang buhay, magkwentuhan na lang kayo kung sino sa inyo nakatanggap na mas malakas na suntok. Pero masisiguro kung ikaw ang bibigyan ko noon. Nang marinig ng aswang ang sinabi niya, umatungal ito ng malakas habang nakatingala pa sa langit. Sinagot nito ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng malakas na alulong. Sinalubong niya ang pagtakbong pasugod ng aswang na nasa anyong aso. Pero bago pa sila magkalapit, natapakan naman ni Kaloy ang bunga ng pinya na nakakalat sa lupa. Natapilok siya doon dahilan para matumba. Napamura pa siya sa inis. Tatayo na sana siya pero pumaibabaw na sa kanya ang aswang. Pinagkakagat na nito ang suot niyang damit hanggang sa magkagutay-gutay. Hindi siya makagalaw ng maayos. Napapasubsob na lang siya sa lupa. Nang mainis na siya ng tuluyan sa aso dahil nararamdaman na niya ang pagbaon ng mga ngipin nito sa kanyang likod, pinilit na niyang makaharap sa asong yon. Sa kanya ito pinatikim ng malakas niyang suntok. Tumilapon ng aso ng mahigit isang dipa ang agwat ng pinagbagsakan nito. Nangya ka! Nagkaroon ka lang ng pagkakataon dahil natapilok ako sa pinya. Pero kung hindi dahil dun, wasak na rin ang mukha mo. Hindi ka na makakairam pa sa aso. Ay mali! Aso ka nga pala ngayon. Wala ka nang mahihiraman. Hindi pa kita napuruhan, kaya alam kong buhay ka pa. Tumayo ka riyan at sumugod ka uli. Ngayon mo ako subukan. Halika! Hindi pa yan ang sagad kong lakas. Huwag mong sabihing napilayan ka na agad. Akala ko yun na ang buo mong lakas. Tatawa na sana ako. Mabuti at sinabi mo na agad na hindi pa pala. Sige, tutuhanin na natin to. Gusto ko lang ding sabihin sa'yo na mas malakas ako kapag nasaan yung aswang at hindi nagaan yung hayop. Muli silang nagsagupaan. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok at wala nang pakialam kung saang parte ng katawan nila tumatama ang mga yun. Ilang minuto rin silang naglalaban. Bahagya silang nagpahinga dahil parehong bumabawi ng lakas. Pareho silang humihingal. Pero ang mga mata nila ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa isa't isa. Bakit mo iniiwasan ang mga suntok ko? Natatakot ka ba sa lakas ng kamao ko? Hindi. Wala akong kinatatakutan. Pero hindi rin ako tanga para magpabugbog lang. Kung meron mang mabubugbog dito, ikaw yon. Masarap din namang kumain ng karne na lamog sa suntok. Tss, wala kang malala pa dito.
Dito kita ililibing para maging pataba sa mga pinya ko. Pagkasigaw ni Kaloy ay sinugod na niya ang aswang. Wala na siyang pakialam kung magkasira-sira ang mga pinya. Hindi na rin niya iniinda ang mga sugat sa katawan dulot ng mga tinik ng pinya. Ang tingin niya at buong atensyon ay nakatuon lang sa aswang. Nagngangalit ang kanyang mga bagang dahil sa galit. Nasa isip lang niya ay mapuruhan ang aswang na yon. Nang magkaharap ulit sila, muli silang nagpalitan ng malalakas na suntok. May kasamang kalmot na ng matutulis na kuko ang ginagawa ng aswang. Nakita niyang mas humaba pa ang pangil ng aswang na kanyang kalaban, kaya alam niyang nagagalit na ito ng husto. Lalo ring nanlilisik ang mata nito at mas pumupula pa na parabang pumuputok na ang ugat nito sa mata. Hinahabol na ni Kaloy ang kanyang paghinga dahil sa pagod. Hindi niya matapatan ng lakas at liksi ng aswang. Pakiramdam niya ay hindi ito nauubusan ng lakas. Napahinto lang siya saglit at sinamantala yon ng aswang para suntukin ang kanyang sikmura, dahilan para mapaluhod siya sa harapan nito. Umatungal sa tuwa ang aswang. Pinagsusuntok pa niya ang sariling dibdib sa katuwaan. Ha! Huwag kang magdiwang, tanga! Hindi pa ako patay! Hindi pa nga, pero malapit na. Dahil gagawin ko na yun sa'yo ngayon! Sinabunutan siya ng aswang. Napasigaw siya dahil sa tindin yun na parabang balak nitong bunutin ang kanyang buhok ng minsanan. Nang makita niya ang isang kamay nito sa pagsuntok, inunahan na niya ang aswang. Sinuntok niya ito sa maselang bahagi dahilan para matigilan ito. Hindi makasigaw sa sakit ang aswang. Napahawak lang ito sa kanyang kasilanan habang matalim na tumingin sa kanya. Hindi mo na protektahan ang kahinaan mong yun. Ngayon, ibibigay ko na ang kahilingan mo. Ikumusta mo na lang ako sa kapatid mo. Ungas ka! Malakas na suntok ang ibinigay niya sa aswang. Hindi siya nagdalawang isip na puntiryahin ang batok nito. Isang malakas na suntok lang ang kanyang ginawa at hindi na nakagalaw ang aswang. Nakaluwa ang mata nito at nakabuka ang bibig. Umagos na ang dugo nito mula sa loob ng katawan palabas sa bibig. Kitang-kita niya ang paglabasan ng ugat nito sa liig at mukha. Maya-maya ay pinitik niya ang ulo ng aswang at yun ang tuluyang nagpabagsak dito. Nakasubsob ang mukha nito sa lupa nang bumagsak. Ititihaya pa sana ni Kaloy ang lalaki pero natigilan na siya dahil narinig niya ang pagsigaw ng kanyang lolo na parabang may kaaway ito. Nang tingnan niya ang kubo kung saan niya iniwan ang dalawa, nanlaki ang mata niya nang makitang napaliligiran na sila ng mga aswang. Leche! Lolo! Baby Lou! Mga walang iya kayo! Hindi ko nahahayaan pang maulit ang nangyari kay Marley! Matitikman niyo ang bagsik ng galit ko! Dali-dali niyang tinakbo ang dalawa para siyang nagkaroon ng panibagong lakas. Hindi na siya nagsalita pa. Pagkalapit ay pinagsusuntok niya agad ang mga aswang na nakaharang sa daraanan niya para makalapit sa kubo. Kada suntok ay bumabagsak agad ang mga ito. Nagulat ang mga aswang dahil sa ginawa niya kaya natigilan ang mga ito at bahagyang umatras. Ang lakas ng loob niyo lumusob ah! Pero mabuti na rin at nandito kayong lahat. Ngayon niyo ako subukan. Tumapa kayo sa teritoryo ko, kaya pasensyahan na lang tayo. Kahit na magmakaawa pa kayo, hindi ko kayo bibigyan kahit kaunti. Kagaya ng ginawa niyo sa asawa ko. Lintik lang ang walang ganti. Pasasabugin ko ang mga bungo niyong lahat. Lo, umalis na po kayo dito. Ilayo niyo na si Baby Lou. Ha? Kaya mo na ba sila? Sigurado ka na ba? Opo, Lo. Kayang-kaya ko na silang lahat kahit magsabay-sabay pa sila. Ngayon pa? Ngayong binuhay nila ang galit ko? Hindi nila makukuha ang anak ko sa akin. Patayin muna nila ako bago nila yun magawa. Naku po, mukhang galit na galit ka nga. Ay, halika na, Baby Lou. Apo, umalis na tayo dito. Baka madamay pa tayo sa galit ng tatay mo. Umuwi na tayo, apo ko. Sama na kay Lolo. Hinarangan ni Kaloy ang mga aswang na gustong sundan ng lolo niya.
Kada may magtatangka na habulin ng matanda, ay sinasalubong agad niya ng malakas na suntok. Ilan na ang napapatumba niya at ang iba ay nagdadalawang isip na kung lalabanan pa siya. Lalo naman niyang ginalit ang mga ito. Pero mukhang naduduwag na sila kaya humahakbang ng paatras. Pero dahil sa matindi niyang galit, siya na ang sumugod sa kanila. Nagtakbuhan namang paatras ang mga aswang. Maya-maya, nagsihinturi ng mga ito at tumingala. Narinig ni Kaloy ang maingay na tunog ng mga dahon sa puno. Naggagalawan ang mga sanga. Napatingala na rin siya. Pamilyar sa kanya ang tunog na yun. Alam niyang may parating na namang aswang na kurukuto. Hindi nga siya nagkamali. Maya-maya ay lumitaw na ang matandang babaeng kurukuto na si Ludring. Para siyang ibong nakadapo sa sanga ng puno. Mukhang marami ka nang napatay sa amin ah. Pinapahanga mo ko. Kulang pa nga yan eh. Hindi pa ako natutuwa. Alam kong hindi pa rin natutuwa ang asawa ko. Hindi pa niya nakukuha ang tamang hustisya sa pagkamatay niya. Mas masaya siguro kung ikaw ang mapatay ko. Total ikaw naman ang nag-uutos sa mga alipores mo eh. Hindi na masama ang pangarap mong yan. Kaya lang, hindi maisa sa katuparan. Isa ka lang hamak na taong malakas sumuntok. Bakit kayo nagpapatalo sa karaniwang nilalang na yan? Nakakahiya kayo! Nasaan na ang bata? Sabi ko sa inyo, wala kayong ibang gagawin kundi ang kunin ng bata. Kung ano-ano ang pinaggagawa ninyo. Tingnan ninyo ang mga nalagas sa grupo ninyo. Mga hangal! Malakas siya, Nana Ludring. May taglay siyang kakaibang lakas. Ang mga suntok niya ay nakakatakot. Nakakamatay! Kalokohan! Walang lakas ang taong yan. Hindi ninyo kayang humuli ng pagkain. Mga wala kayong kwenta. Kung lumambot ang tuhod ninyo dahil sa gutom, sana nilapaan nyo na siya. Bakit kaya hindi ikaw ang lumaban sa akin? Para malaman mong sinasabi nila. Bumaba ka dyan sa sanga. Hindi yung nagpapanggap kang ibon. Bumaba ka at tayo ang maglaban. Aba, pinapahanga mo ko ah. Mukhang tumatapang ka na nga. Malaki pa lang na itulong sa'yo ng pagkamatay ni Merly. Naging palaban ka. Yun nga lang, hindi na niya nakikita ang ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Para naman matuwa ka bago ka mamatay. Kayong mga kantanod, umalis na kayo. Kunin niyo ang bata. Kami ng mga kurukoto ang bahala sa nagtatapang-tapangan na ito. Huwag niyong gagalawin ang anak ko. Ako lang ang kalabanin niyo. Hindi kayo makakaalis dito. Huwag kang ganyan. Pagbibigyan na nga kita sa hiling mo na makalaban ako. Kaya huwag mo na silang pakialaman. Tayong dalawa ang magharap. Hindi na malaman ni Kaloy ang gagawin. Naghiwa-hiwalay na ang mga aswang na kantanod para sundan ang kanyang lolo na dala si Baby Lou. Gusto niyang sundan ang mga ito pero humarang naman sa kanyang daraanan ang mga aswang na kurukoto na kasama ng matandang aswang na si Ludring. Nag-anyong pusa ang mga kurukoto. Nakatungtong ang mga ito sa damo at sanga. Maya-maya ay sabay-sabay na nagsitalunan ang mga ito palapit sa kanya. Leche, talagang pagtutulong-tulungan niyo ako? Pero hindi ito ang tamang oras. Mas importante sa akin ang anak ko. Hindi pwede yon, lalaki. Ipaubaya mo na sa kanila ang laban na yon. Tayong dalawa ang magharap ngayon. Hindi ba't ito ang gusto mo? Pinagbibigyan na nga kita tapos aatras ka pa? Huwag mo kong galitin. Ayaw ko sa lahat ay yung tinatalikuran ako matapos akong hamunin sa laban. Sugurin siya! Duwag ka naman eh. Ikaw ang gusto kong makalaban at hindi ang mga asungot mong pusa. Kung talagang gusto mo, bumaba ka dyan sa puno. Duwag! Lalabanan lang kita kapag natalo mo silang lahat. Eh di, wag muna tayo maglaban ngayon. Pagkasabi ni Kaloy, ay tumakbo na siya para sundan sina Lolo Dario at Baby Lou. Pero biglang inatake siya ng mga aswang na nasa anyong pusa. Mabibilis na nagsisitalo ng mga ito.
Palipat-lipat ang mga ito ng nilalapagan. Kada talon nila ay kinakalmot si Kaloy. Hindi niya maiwasan ang mga atake na yon dahil sa bilis ng kilos ng mga pusa. Nang huminto sa pag-atake ang mga ito, doon naramdaman ni Kaloy ang mga sugat sa kanyang katawan. Punit-punit na rin ang suot niyang damit dahil sa matatalim na kalmot. Ikinuyom niya ang kamao habang hawak ang agimat. Pagkatapos ay inihanda niya ang sarili sa pag-atake. Talagang ayaw niyo akong tantanan? Sige, pagbibigyan ko na kayo. Mukhang saglit lang naman kayong lahat sa akin eh. Ganyan nga. Gusto ko yung lumalaban, hindi tumatakas. Huwag mo akong pagsabihan. Ikaw nga itong duwag. Hindi ka bumababa dyan. Huwag ka magpanggap na ibon. Hindi bagay sa'yo. Nagsabay-sabay ulit ang mga aswang na sumugod sa kanya. Kada may lumalapit ay sinasalubong niya ng malakas na suntok. Kaagad silang tumitilapon at pag bumabagsak ay sabog o warak ang parte ng katawan nilang tinamaan. Paulit-ulit na ginawa ni Kaloy ang ataking yon hanggang sa humihingal na siya. Napahinto siya nang magsitigil sa pag-atake ang mga aswang. Anong nangyari? Bakit kayo huminto? Oo nga, kung kailan pa naman ako ginaganahan. Nanaludring, malakas po siya. May kakaiba po siyang lakas. Isang suntok lang niya napupuruhan ng mga kasama natin. Nang dahil dyan natatakot kayo? Bakit kaya hindi ikaw ang bumaba dito at nang masubukan mo? Puro ka utos. Kita mo nang natatakot na mga alalay mo Bumaba ka na nang matapos na natin to. Hinahamon mo talaga ako. Humanda ka sa akin. Sa isang iglap lang ay nagpalit ng anyo ang matandang babae. Nag-anyo siyang malaking aso at saka tumalon sa lupa. Mas mabilis ang kilos niya kaysa sa mga kasamahang aswang na nagsasapusa. Hindi na nasundan ni Kaloy ang kilos ng matanda. Napansin lang niya na nasa harapan na ito at nakakagat na sa kaliwa niyang braso. Sinuntok niya ng malakas ang aswang sa batok para makabitaw ito sa pagkakakagat. Napaigik naman ang aswang sa lumayo. Sinundan ito ni Kaloy ng tingin at nakita niyang pumatong sa damuhan ang matanda. Nagbalik ang anyo nito sa pagiging tao saka inutusan ng mga kasama na sabay-sabay na sumugod. Nagsisugod naman ang mga aswang. Sa dami nila ay hindi na alam ni Kaloy ang uunahing suntukin. Napayuko na lang siya at iniharang sa kanyang ulo ang sariling mga braso. Naghintay siya ng ilang sandali. Hinintay niyang kagatin at kalmutin ng mga ito. Pero walang nangyaring ganon. Nang tingnan niya ang paligid, nakabulagta na sa lupa ang mga aswang na nag-anyong pusa. Isa-isang nagbalikan sa anyong tao ang mga ito. Anong nangyari? Bakit bumagsak ang mga yan? Pangahas ka! Ang kapal ng mukha mong lusubin kami sa teritoryo namin. Pagsisisihan mo ang ginawa mong yan. Kali, mabuti at dumating ka. Nailigtas mo si Lolo sa si Baby Lou. Mabuti naman. Anong nangyari sa mga aswang na humahabol sa kanila? Patay na silang lahat. Mahihinang nila lang ang mga sumugod na aswang na kantanod na yun. Gusto ko rin naman makasagupa ng malakas, kagaya niyang isang yan. Kaya lang matanda na yan Baka isang kalabit ko lang sa kanya tutumba na yan. Anong masasabi mo kuya? Gaano siya kalakas? Ha? Kasi hindi ko pa siya nalalabanan. Puro lang kasi siya utos sa mga alipores niya. Pero mabilis siyang kumilos. Para siyang hangin. Ganun ba? Mabuti. Gusto ko yan. Gusto ko yung pinapawisan ako. Lo, tumabi muna po kayo. Magtago kayo ni Baby Lou dun sa kubo. Huwag niyo akong alalahanin mga apo. Parang hindi ko naman pinagdaanan yan. Gusto kong makita kung paano kayong lumaban. Sige na, itaboy ninyo ang mga aswang na kurukot. Nandito lang si Baby Lou para sumuporta at manood. Nakulo, hindi po magandang ideya yan. Tara na kayo, magtago tayo dun. Parang hindi nyo kilala yung si Kali kapag uminit ang ulo. Baka maani nang wala sa oras sa mga pinya. Pero, teka nga Polo, paano makikipaglaban si Kali? Anong agimat pong ibinigay nyo sa kanya?
Agimat, ano yun? Kinakain ba yun? Anong klaseng candy yun? Ay nako, ngayon pa naglukoy ang utak nyo. Tara na nga ho dun sa kubo, magtago tayo dun. Matapos samahan ni Kaloy ang matanda, nanood sila sa pakikipaglaban ni Kalay sa matandang aswang. Sabik si Kaloy na makita kung paano makipaglaban ng kapatid. Yun pa lang ang unang beses na makikita niya ang husay nito. Gusto niya rin makita kung ano nga bang pagsasanay ang ginawa ng lolo niya kay Kalay nung mga bata pa sila. Nakatayo lang si Kalay sa lupa habang hinihintay ang pagsalakay ng aswang. Pero pareho lang silang nagtitigan at nagpapakiramdaman. Maya-maya, nanlaki ang mata ni Kaloy nang biglang tumalon pataas ang aswang. Pagbagsak nito ay nakadamba na kay Kalay. Napasigaw si Kaloy sa kapatid dahil hindi man lang ito umiwas. Nakabaon na ang mga pangil ng aswang sa balikat ni Kalay. Dumadaloy na rin ang dugo ng kapatid at umaagos na ito sa kanyang damit. Maya-maya ay nakita ni Kaloy na inilabas na ni Kalay ang kamay niyang kanina pa nasa loob ng bulsa. Nakita niya ang mahahabang karayom na nakaipit sa bawat daliri ng kapatid. Mabilis ang kilos ng kamay ng dalaga na para bang kumukumpas lang sa hangin. Kaagad nitong ibinaon ang mga karayom sa lieg ng aswang. Bumitiw ang aswang sa pagkakasakngal kay Kalay, saka umatungal. Lumayo ito ng pasuray-suray ang paglakad. Kaagad na lumapit si Kaloy sa kapatid para tulungan ito. Bakit hindi ka umiwas? Nagpasakmal ka talaga? Kung hindi ko gagawin, hindi ko maibabaon sa kanya ang mga karayom ko. Ano bang meron sa karayom na yun? Yun ang papatay sa kanya. Talaga ba? Mukha namang hindi. Tignan mo, oh. Hindi man lang ininda ng aswang na yun ang karayom mo. Pangsapatos lang naman kasi yun eh. Mukhang paanga ang aswang na yan, pero hindi para sa kanyang karayom. Akala ko pa naman talaga napaka-astig mo. Magpapasugat ka lang pala. Masyado kang atat, kuya. Tingnan mo ang aswang. Mukhang nangihina na siya. Tumatalab na sa kanya ang lason. Ibinabad ko sa lason na makakapatay sa aswang ang mga karayom at pinalakas pa yon ng anting-anting na bigay ni Lolo sa akin. Anong anting-anting ang bigay niya sa'yo? Sa akin ito, oh. Bato. May kakaiba tong lakas. Isang suntok ko lang, patay agad ang kalaban. Hindi pa tapos si Kaloy sa pagsasalita nang bigla siyang itulak ng kapatid. Magagalit pa sana siya pero nakita niyang sinugod pala siya ng aswang. Naikuyom niya uli ang kanyang kamaon nang makitang inaatake ng aswang ang kanyang kapatid. Mabilis siyang tumakbo at sinugod ang aswang. Pinagtulungan nila itong magkapatid hanggang sa manghina na at bumagsak sa lupa. Susuntukin pa sana niya ang aswang para matuluyan na ito pero pinigilan na siya ng kapatid. Tiningnan nila ang aswang hanggang sa bumalik ito sa anyong tao. Nangisay ang aswang na parang bulating inasnan. Sabay ang atungal nito at pagtawa ng pilit. Anong tinatawa mo dyan? Naghihingalo ka na nga, nagawa mo pang tumawa. Matalo man ninyo ako. Nasa amin pa rin ang pagkapanalo. Nakuha naman namin ang pakay namin. Pagkasabi niyon ay saktong sumigaw si Lolo Dario. Sabay na napatingin ang magkapatid. Nakita nilang tangay na ng isang aswang si Baby Lou. Malakas na sumigaw si Kaloy at nagmamadaling hinabol ang aswang. Mabilis tumakbo ang aswang at dumaan pa ito sa gitna ng pinyahan kaya hindi makasunod si Kaloy. Palinga-linga siya para maghanap ng ibang madadaanan. Maya-maya ay biglang nadapa ang aswang. Ikinagulat din niya ang pagsalita ng kapatid na hindi niya namalayang nasa tabi na pala niya. Habulin mo na, bilis! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Saka, huwag mo hahawakan ng karayom ha. May lason yun. Lahat pwedeng malason doon. Sige, salamat. Nagmamadali niyang tinakbo ang anak. Pagdating doon ay kaagad niyang kinarga ang bata. Umiiyak na ito dahil sa takot. Sinipa pa ni Kaloy ang aswang na wala ng buhay. Hinanap niya ang karayom na sinasabi ng kapatid. Nakita niya ang dalawang karayom na nakabaon sa lieg ng aswang.
Sapol ang halimaw sa mismong ugat nito sa leeg. Hanep! Napuruhan ah! Ang layo nun pero nagawa pa niyang dun patamain ng karayom. Ano kaya ang agimat ng kapatid ko? Siguro mata ng pinya kaya ang linaw ng mata. Nakakabilib ah. Oh, tahan na anak. Patay na ang mga halimaw na yan. Wala nang kukuha sa'yo. Hindi papayag si Papa na makuha ka nila. Kahit ilan pang lahi ng mama mo ang sumugod para tangkaing kunin ka, hahadlangan yun ni Papa. Kaya huwag ka matakot. Malakas ang Papa mo. Isang suntok lang sa kanila. Sabog agad ang mukha nila. Halika na. Bumalik na tayo doon. Pagkabalik ay sumalubong agad si Lolo Dario. Nag-aalala itong tiningnan ng apo sa tuhod. Kamusta ang apo ko? Nasaktan ba siya? Ayos lang po siya, Lo. May mga galos lang ng kaunti pero hindi naman po napilay. Uy, Kali! Ayos ah! Ang galing nun! Ang alin? Yung pagkakalagay mo ng karayom sa leeg ng aswang. Linaw ng mata mo ah. Ilang mata ng pinya ang kinain mo? Nako, sandamakmak! Hindi siya tumigil hanggat hindi namamaga sa pangangati ang bibig niya. Sa kakakain niya, nalunok niya ang mutya ng pinya na nanggaling doon sa mata. Mutya ng pinya? Hanep ah, merong ganun? Kaya pala ang linaw ng mata mo. Kaya pala kahit anong tago ko sa pangungupit ay nauhuli mo ko. Para kang langaw, madaming mata. Ay hindi, pinya ka pala. Oh, tapos ka namang asar? Umuwi na tayo. Kailangan magamot ang sugat mo. Madami na ang nawalang dugo dyan. Sandali nga pala. Anong gagawin natin sa mga aswang na yan? Ililibing ba natin sila? Pataba din niya sa mga pinya. Hayaan mo na yan. Dalawa lang mangyayari dyan. Maaag na sila sa sikat ng araw o kaya kukunin sila ng mga kalahi nila. Hayaan natin ang mga kalahi nila ang maglibing sa kanilang patay para malaman din nilang hindi basta-basta ang binabangga nila. Oo nga, tama yun. Tara na, umuwi na tayo. Lo, umuwi na ho tayo. Ay, tignan niyo. Ang daming nasira na pinya sa mga tanim natin. Sino ang gumawa niyan? Ninakawan na naman ba tayo ng mga pinya? Tinamaan ang lintik talaga oh. Malulugi tayo nito. Ako po, lumiko na naman ang utak ni Lolo. Lo, nahuli na po ang magnanakaw. Nandun sa bahay. Tara na ho. Ay, nasa bahay. Abay, tara na. Humanda sa akin na magnanakaw na yan. Taniman ko pa talaga ninakawan niya. Makikita niya sa akin. Nagtawanan na lang ang magkapatid nang makita ang kanilang lolo na nagmamadaling umuwi dahil sa galit sa magnanakaw. Nagkantsawan pa sila habang naglalakad. Alam nilang magagalit ng husto ang matanda kapag nalamang wala talagang magnanakaw ng pinya. Pagka-uwi nila ng bahay, kaagad ngang hinanap ng kanilang lolo ang magnanakaw. Inutu-uto na lang nila ang matanda at nilibang ng mga pagkain. Matapos namang linisin ni Kaloy ang kanyang anak, tinulungan si Kalay na gamutin ang mga sugat. Kinulit pa niya ang kapatid tungkol sa mutya ng pinya na nalunok nito. Pero sadyang maiksi ang pasensya ni Kalay kaya tinigilan na lang ni Kaloy ang pangungulit sa kapatid. Kinabukasan, nang puntahan ng magkapatid ang pinyahan, wala na nga doon ang mga bangkay ng aswang na kanilang iniwan. Inayos din nila ang mga nasirang pinya. Mula ng araw na yon, hindi na sila ginambala ng mga aswang na kamag-anak ni Merly. Paminsan-minsan ay nararamdaman pa rin ni Kaloy na may mga aswang sa paligid na kadalasan ay nakahalo lang sa mga tao. Kaya doble ang pag-iingat niya sa kanyang anak. Alam niyang nasa paligid lang ang mga kamag-anak ng kanyang asawa na naghihintay lang ng pagkakataon na makuha ang kanyang anak. May mga pagkakataong nilalapitan ng aswang ang kanyang anak. Nagpapanggap silang ordinaryong tao na nakikipaglaro lang sa bata. Pero dahil sa tulong ng anting-anting ni Kaloy, mabilis niyang nalalaman na aswang ito dahil bigla na lang umiinit ang bato. Umiinit din ito kapag may panganib na darating, kaya madali niyang naiiwasan. Kalaunan, tuluyan na silang hindi ginambala ng mga aswang, kaya namuhay na silang payapa.
Lalong lumago ang kanilang negosyo. Nagkaroon pa sila ng mga suki ng pinya at iba pang mga pananim. Dahil sa sipag at tiyaga ng magkapatid ay unti-unti nilang naipundar ang kanilang mga gusto mula noong bata pa. Pinaniwalaan din nila na may kaakibat na swerte ang kanilang mga bertud. Kaya umaasenso ang kanilang buhay.